Ako po, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Yari, itong siya Kong Pulong, kulong ka ngayon. Babae sa bar, mga kababayan, nilaglag itong si Kong. Bakit, GP? Anong nangyari? Di ba no, lumabas po yung lalaki na sinasaktan ni Congressman Pulong at ngayon naman ay palagay ko, mga kababayan, hindi na sila makakatanggi. Dahil lahat po ng ebidensya, ang video, ang statement, ang sinumpaang salaysay nitong si Criston Jan Patria at ngayon naman ay yung babae, mga kababayan, doon sa bar. Nakakagulat at talaga naman kahindik-hindik po ang kwento nito. Mas masahol pa doon sa mga unang kinomentohan natin ang pahayag nitong babae sa bar na ngayon ay titistigo laban kay Pulong Duterte. O ito, pakinggan natin. Wala akong pakialam sa mga babae, papatuloy ko sila lahat. Noong February 22, pumunta ako doon sa Woodbridge, Happy Daisy. sa bahay nila. Ma'am Ine. Dumating ako doon mga 12. Tapos pagdating ko doon, Okay. nagustuhan ko si Pulong Duterte, Charlie Tan, Criston Patria, at yung mga babae niya ako na doon. Yung iba is kukunin ba na yung partner. Okay. Depende kasi yan kung gusto kang galawin or hindi. Naku Pero po. babayaran ka. Mga 1 a.m. nagsabi si Pulong lumipat na lang sa Okay. bar dun sa Hersey. Okay. Nag-inuman may mga babae hanggang sa nalasing na talaga si Pulong Duterte. Yung isang babae is tinanong siya ni Pulong sino daw yung partner niya. In Bisaya, kinsay mga kayot, nayutan ba ka? Anak Kababayan, ano yun? Ano sabi dito sa Bisaya? Nagtanong daw si Pulong. yung isang babae is tinanong siya ni Pulong sino daw yung partner niya. In Bisaya, In Bisaya, kinsay mong kinsay mga kayot, kaiyot. Bastos. nayutan ba ka? Ah? Ana ang babae na oo. Sabi pala nung babae is na galaw siya. Tapos sinabi niya, nagtanong si Pulong na sino dito yung partner niya. Sabi niya na wala. So doon na nagalit si Pulong. Ayun. Duterte. Sinabi din niya na wala akong pakialam sa mga babae, papatayin ko sila lahat. Ayun, edi saktong-sakto sa sinasabi nitong si, yung unang witness na si, Criston Jan Patria, na sinasabi niya, kulang daw yung binitbit na babae kasi parang lahat daw ay ibinigay doon sa mga bodyguard, mga kababayan. So, di ba dalawang pulis na po o dalawang bodyguard ni Pulong na pulis pala ang nagmumoonlighting kaya tinanggal na sa serbisyo. So, ibig sabihin nakatanggap din yon, naka-receive din ng chika baby. Diba? Itong si Pulong nagtatanong kung sino yung partner niya, di ba sabi wala. Kasi una nagtanong siya, sa Bisaya daw, kinsa mong kaiyot, yung na ano ka daw ba? Nagalaw ka, sabi niya hindi. Mga kababayan, wala pala siyang kapartner. Yun pala, kaya nagalit. Bakit daw siya walang kapartner? Mga kababayan, ang tindi, di ba? Ito pa. Yung isang, ano naman. Teka lang. Demonyo. Na siyang awa. Yung ginawa ni Pulong kang Margox? Sonis, nakakatrauma para kang Son. Ganyan na sinapak, sinuntok, Grabe, oh. Kutsilyo, yung sa likod ng Hindi. kutsilyo. Ginaganon. Grabe yung ano. Sinagot yun ng 3 a.m. Tapos inutusan din niya yung isa niyang bodyguard na sampalin ng pera si Sean. Sabi niya kang Sean na, gago ka, pera-perahan mo ba ako? Pinapatay niya yung CCTV. Parang kung papatayin kami lahat doon is, wala talaga. Hopeless. Parang, Sabi ni Benjamin Prado, sorry guys sin imo kaiyot sa Tagalog sinong kung may nangyari kang Sean is, wala kaming magawa. Makapangyarihan si Pulong. Malakas siya doon sa Davao, mga Duterte. Parang yung mga staff doon, parang
normal na lang kasi ganun talaga daw siya pag nalalasing. Yung siguro yung ibang na ano niya is walang lakas ng loob magsampa ng ano sa kanya. Naku Demon. po, mga kababayan, normal na lang daw yun sa lugar na yon kasi takot kay Pulong. Wala silang lakas ng loob para magsalita, kaya pala sabi ni Kriston John Patria, hopeless. 'Di ba? Ganon daw, normal ang estilo ni Pulong kapag nalalasing, mga kababayan, ay nananakit kapag merong hindi nagustuhan. Aba, abusado pala ito. Dapat talaga matanggal na ito bilang congressman. Iboboto nyo pa ba ito? Oh, di ba Ma'am Nadette Aborque? Nagigising na ang tao sa Davao. Naglalakas loob na silang magsumbong. Sana nga, lahat ng may alam dyan sa mga pinaggagawa ng mga ito ay magsumbong na kayo. At huwag nyo na po yan silang pabalikin. Hindi po ako nagpo-promote, pero sana po, huwag nyo nang pabalikin ang mga Duterte dyan sa Davao. Nakita nyo mga kababayan, mga ka-GP Natics, yung kanyang estilo, di ba? Na talagang itong taong ito, takot sa kanya yung mga nakakakilala sa kanila. Dahil pinagbibigyan eh. Ito namang mga pulis, yung dalawa niyang bodyguard, dapat sila na mismo ang pumipigil, sila na mismo ang tawag dito, mga kababayan, bumabalanse, hindi pinapayagan na gano'n ang gawin ni Pulong, ay, anong ginagawa nila? Kinukonsinti pa at sila mismo. Correct me if I'm wrong, bakit tinanggal yon? Mga kababayan, bodyguard daw ni Pulong, kumuha ng babae. So, ibig sabihin, nagpa-patronage din sila sa maling gawa ni Pulong Duterte. Ganun ba yon? O kung si Pulong, mga kababayan, ay talagang manyakol, ganun din sila. Sabi ni Ma'am Ninita Umali, gusto na siguro ni Pulong, kaya lang walang partner. Yun nga, mga kababayan, mukhang itong si Pulong ay talagang gustong-gusto na. Di ba, Ma'am Jody Sai? Mismong pamangkin ni Digong nag-post na wag iboto ang mga Duterte. Si Noel Duterte siya. Meron na akong ano yan pero do-double check ko dahil lagi ko nakakaligtaan. Salamat po sa pagpapaalala, no? Mga kababayan, hindi po ako nag-promote yan, ha? Pamangkin daw ng mga Duterte. Wag nyo na sila pong pabalikin diyan sa Duterte. Sa Davao, sorry. Yung mga Duterte, wag nyo nang pabalikin diyan sa Davao. Sabi nga ni itong si Carlo Nograles, mas magiging open pa daw, mga kababayan, ang Davao kapag ang Duterte ay napalitan na sa Davao. Pwedeng takot din ang mga pulis. Baka alam nila kung ano talaga. Superpower daw eh. Malakas talaga. Powerful. Etong mga Duterte dyan sa Davao. Nakita nyo naman eh. Diba? Yung mga gwardiya nakatingin lang. Yung mga tao doon, sinusunod kung anong gusto ni Pulong. Ibig sabihin, very influenced people. Diba? Itong mga ito sa Davao, mga kababayan. Dapat talaga matuldukan na yan. Diba? Pero, may kalalagyan ka dito, Pulong, unless magpabayad itong mga tao na to. Di ba? Makukulong ka rito, sigurado. Pero ang pinagtataka ko, bakit yung kaso niya is grave threat lang? Hindi ba pwedeng iakyat sa, tawag dito, prostrated homicide? Di ba? Nakita nyo naman mayroong hindi lang ito basta pagbabanta. Ito, mga kababayan, kayang-kaya niyang gawin. Sabi nga ng mga babae, kung kami ay papatayin doon, wala kaming magagawa. Dahil lahat ng tao doon ay takot kay Pulong. Grabe, ang tindi. Sabi ni Edong, hindi pinipigilan kasi makaka-score din sila, kumbaga. Pag mananalo pa mga Duterte sa Davao, ibig pong sabihin yan ay pinagmamalaki ng Davaoeños ang pagbebenta ng laman sa kanilang lugar. Tama, mga kababayan. Hindi ba, alam ko may bawal din sa mga, alam natin na maraming gumagawa niya ng mga kongresista, di ba? Mga congressman, kahit sa pelikula, ganyan yung nangyayari. Pero,
Mga kababayan, alam ko may kaakibat po na parusa kapag ang mga halal ng gobyerno, halal ng bayan, or yung mga public servant natin ay nakikita na ganyan. Hindi ko lang alam kung anong karampatang kaso ang pwedeng isampa sa kanila. Bukod pa dun sa isinampa ni Criston Jan, mga kababayan, laban kay Pulong Duterte. 'Di ba? Ma'am Nadet, bakit hindi po prostrated homicide ang ikinaso? Bakit grave threat? Mababaw 'yun. Oh. Sabi ni Sir Leonardo Blue, GP walang sa bagay. Wala kasing medical. Hindi, kung walang medical, Teka lang. Oo nga, kailangan 'yon para mag-suffice dun sa ebidensya, 'di ba? Dun sa alleged physical injury. Pero nakita naman natin sa video Talagang inuunda yan, 'di ba? Sinusuntok, ini-headbutt. Oh, hindi pa ba sapat 'yon? Ewan ko ba dito sa Pilipinas, nagbubulag-bulagan pa. Pag meron ng mga ebidensya, kulang pa rin. Okay. Salamat Sir Odi Lennon sa Ethics Committee ang pwedeng lapitan, 'di ba? Para itong si Pulong Duterte ay mapatanggal, 'di ba? O kaya naman ay parusahan, 'di ba? Pwedeng matanggal, pwedeng parusahan lang, pwedeng ito po ay pansamantala na huminto muna, 'di ba? Pansamantala na hindi niya gampanan yung kanyang tungkulin. Ano ba tawag doon, mga kababayan? Hindi dismiss. Dismiss kaagad kayo. Yung ano pa lang, yung siya po ay masususpinde, kayo naman. Dismiss kaagad, suspinde lang. Dismiss, suspinde, depende sa merit. 'Di ba? Oh. Ay, 130,000 subscriber na pala ako. Salamat po sa inyong lahat, ha. Thank you. Maraming salamat po. Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Ito,